Simula na ng ekspedisyon ng ilang kawani ng DNR at BIFAR kasama ang ilang estudyante ng UP Marine Science Institute papuntang West Philippine Sea. Panawagan sa kanila iwasang makialam sa mga issue sa mga pinag-aagawang teritoryo. May ulat on the spot si Chino Gaston. Chino. Rafi, formal na binigyan ng send-off itong expedition ng mga marine scientists na mula sa Marine Science Institute of the University of the Philippines, ng DNR at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang sa expedition ang ilang mga graduating students at maging mga estudyante ng Marine Science Institute na kumukuha ng kanilang masteral degree o di kaya mga graduate studies. Kasama sa expedition ang dalawang barko, ang RV Kasarinlan ng Marine Science Institute at ang barko naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang BRP Lapu-Lapu. Naatasan ng expedition na pag-aralan ang biodiversity sa West Philippine Sea, partikular sa Kalayaan Island Group. Sisikapin din na makahanap ng mga genetic links sa iba't ibang mga isda, corals, at di kaya yung mga iba pang mga crustaceans at iba pang mga lamang dagat, at malaman kung ito ba'y related o konektado sa mga isda na nakikita natin dito sa ating mga isla, partikular sa Palawan at dyan sa ibang parte ng western seaboard ng ating bansa. Titingnan din kung ano-ano ang mga ecosystems na under threat o nanganganib na masira dyan sa loob ng KIG at ano ang magiging epekto ng mga tinatawag na yung pananambak na nangyari sa mga artificial islands dyan sa lugar na yan na isinagawa nga ng bansang China nitong mga nagdaang taon. No? Samantala, hinikayat ni BIFAR Chief Ed Gongona ang mga expedition members na tumutok lamang sa scientific aspect ng expedition at ang research at iwasan ang anumang aksyon na maaaring magpahiya di umano sa bansa at iwasan ang mga ticklish issues, partikular itong mga issues patungkol sa Kasarinlan o yung independence ng Pilipinas at ang kanilang claim dito sa West Philippine Sea, partikular ang Kalayaan Island Group. Tanging mga media organizations lamang na konektado sa gobyerno o pinapatakbo ng gobyerno ang sinasabing sasama sa expedition na ito. At ang mga private media na originally nakalista na sasama sa expedition na ito ay hindi na napagbigyan at hindi na naisama dahil umano sa kakulangan ng logistics at wala ng espasyo sa dalawang barko. Rafi. Chino, kumusta yung magiging seguridad daw nitong dalawang barko na magtutungo dyan sa West Philippine Sea? Well, dahil ito'y research vessels lamang, no, may nakikita tayong ilang kawani ng Coast Guard, no, armado ang mga ito, no. Sila'y sasama dito sa research vessels pero parang ano lang daw to, security lang lamang daw to para sa barko. Hindi ito para mangsalag ng kahit anumang sabihin na natin banta ng Chinese Coast Guard mula sa China. No? Ang meron din daw, sinasabi ng expedition leaders na meron din daw silang mga protocols, no, pagdating sa encounters at sea, particular kapag nakasalubong nila itong mga tauhan ng Chinese Coast Guard na nung mga nakaraang taon daw ay naengkwentro din naman nila at ang ginagawa daw ay binivideohan sila minsan maaring harangin yung actual na lugar, no, kung saan sila gusto pumunta, no. So pero hanggang diyan lamang daw ang interactions nitong mga research vessels at mga scientists natin na nagtutungo taon-taon dito sa West Philippine Sea, particular ang KIG group, no. So hindi naman sila nababahala bagamat meron silang mga safety protocols at ayon sa isa sa kanilang mga lead scientist o yung kanilang mga leaders mula sa MSI, sinasabi rin naman hindi rin naman nila i-ririsgo ang kanilang mga buhay alang-alang sa research. So, bagamat meron silang mga specific goals o mga lugar na kailangan marating para mapag-aralan ang marine life sa lugar na yon. So yearly pala na ito ginagawa, no, ng mga researchers dyan. Meron pa ba silang concern pagdating sa seguridad, lalo pat mainit ngayon ang issue dyan sa West Philippine Sea?
Well, natanong natin yun, no? Very enthusiastic, mga bata ito, no? Kagagraduate lamang or kasulukuyang gagraduate na mga students, no? Ng Marine Sciences. So, very enthusiastic sila na maisagawa ang kanilang trabaho, makonduct yung research na malaking papel daw, no? Or mahalaga para sa pag-aaral ng ating fisheries at maging ng marine biodiversity at mga epekto nito sa ating mga karagatan, no? So, pinag-aaralan ito sa ngayon. No? When it comes to security, hindi sila masyadong nagpapakita ng anumang concern. Ang sinasabi lamang nila, secure at safe at this is yung patriotic thing nila na ginagawa, no? Na para ipakita na atin nga itong KIG, or at least meron tayong claim sa KIG, at ito na, ang research na ito na malaya napupunta ang mga civilian dyan sa West Philippine Sea para magsagawa ng sariling research ay pagpapakita na raw ng ng kanilang patriotism at ng kanilang tapang, at syempre ang pagmanifest na rin ng belief na may karapatan talaga tayo dyan sa lugar na yan. At panghuli na lamang, Chino, nabanggit pa nila kung saan eksakto sila magtutungo dyan sa West Philippine Sea. Pupunta ba sila sa Pag-asa Island? Ang Pag-asa Island ay nasa agenda, no? Ang iba pang mga reefs, hindi pa daw nila alam kasi depende daw sa maraming factors. Depende sa weather, depende sa mga iba pang factors, no? I think they are referring to, syempre, yung presence ng mga Chinese vessels o presence pa ng ibang mga foreign vessels for that matter doon sa mga lugar, no? So, ang gusto nila makapunta ng Pag-asa Island at makita rin itong mga atolls, mga reefs at yung mga sandbars na nandyan sa KIG para magsagawa nga, no, ng assessment, kumuha ng mga specimens, kumuha ng mga samples, all in all para pagtibayin itong research na ito. Next year daw, tatangka pa rin naman sila tumulak papuntang West Philippine Sea bilang pagpapatuloy ng kanilang research. Pero yung pinakamalaking hadlang daw dito, hindi yung banta sa China, hindi yung banta ng karagatan, kundi yung banta na pinansyal, no? Dahil 7 to 10 million pesos daw, Rafi, ang expedition cost sa bawat paglalayag ng mga ganitong grupo ng mga dalubhasa na kailangan nilang ipunin taon-taon para makapagsagawa o ipagpatuloy ang kanilang research. Rafi. Sayang lang hindi nakasama yung mga pribado at independent media. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston.